Mga kapuso, marami mang tinalakay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o yung SONA. May ilang nakukulangan pa rin. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa Analog TV sa kanilang terminal sa Villa Beatriz sa Quezon City, inabangan ng ilang tricycle driver ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Siyempre, una sa inabangan nila ang plano at tulong sa sektor ng transportasyon. Mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UP Express upang may dagdag. Siyempre, yung pagbaba ng gasolina, yung pinakaano namin, yung crudo. Yun nga eh. Kaso lang, nangangamba kami na nakaabang bukas yung 7 pesos na dagdag eh. Panangga sana sa oil price hike ang inaabangan nila. Ayuda! Walang nabanggit na ayuda eh. Pero okay na rin naman yun kasi kahit pa paano, gaya na sa pagbabawas daw ng electric bill, singilin, malaking tulong na po sa amin yun. Okay na po sa amin. At least meron man, may inaasahan. Yung binanggit ng Pangulo na tatanggalin ang systems loss sa electric bill ang para sa kanila ay pakonsuelo na rin. Tulad yung sabi niya, tatanggalin yung loss sa kuryente. System loss. Yun pinakaano sa pabigat sa amin na yun. Pero ang ilan sa kanila invested rin sa laban kontra katiwalian at pagpapanagot sa mga magnanakaw. Kaya ikinatuwa nila ang pambungad ng Pangulo tungkol sa pagpapanagot kay dating Speaker Martin Romualdez. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Sana matupad, mapanagot yung dapat mapanagot dun sa sinabi niya. Yung pinsan niya. Oo. Kasi isa yun sa inabangan mo. Oo, ayun talaga yung inaabangan ng marami kasi yun doon tayo naghahanap ng ng sagot dun sa mga maraming nagtatanong na tungkol dun sa flood control na yan. Parang kulang, isa lang eh. Ang daming napangalanan eh. Ay, sino pa sana, sabihin marami ka pang iniintay. Oo, kaso nga lang isa lang nabanggit. Pero maganda na rin yun, at least kahit pa paano, may nakaabang na kaso sa kanya. Kahit ang mga nakausap namin na hindi nakapakinig dahil abala sa hanap buhay, ang paglaban din sa katiwalian ang gustong mensahe ng SONA. Yung mga kurap dapat matanggal na yan, makulong. Yan ang gusto ko. Yung mga kurakot, kailangan makulong po sila. Sa isang bahagi naman ng Commonwealth Avenue, bago ang SONA, isang grupo ang nakikipaglaban para itulak ang medical marijuana. Hindi man daw pangkaraniwang tema ng rally tuwing SONA ang kanila, umaasa silang makasama ang medical marijuana bill sa agenda ng Pangulo. Kung hindi man po banggitin ngayon ng Pangulo sa kanyang SONA address, sana naman po ay makuha namin ng atensyon po, na ma-atensyon po natin Pangulo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Samot-saring issue ang hinanap pero hindi raw napakinggan ng ilang netizens sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo. Karamihan sa netizens umasang tatalakayin ang aumento sa sahod. Hirit ng ilan, taasan lalo ang provincial rate o di kaya'y buwagin na ito at ipantay sa sahod ng mga taga-Metro Manila. Sobrang taas daw kasi ng presyo ng bilihin at gastusin kaya lalong lumulubog sa utang ang ilan. May nagbanggit ding patungkol sa VAT exception sa mga produkto ng petrolyo. Umasa rin ang ibang nag-comment na matalakay ang pagpapatupad ng Universal Social Pension. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 oras.